Alright guys, what's up? So dito tayo sa may kilometer 134 dito sa may Esitex. At papunta tayo ng Baguio City. Okay yung panahon dito. Dito madilim na part. Tapos sa may Pampanga, medyo kanina sobrang lakas ng ulan. At gamit natin yung Triton natin. Ngayon, re-reviewin natin yung Triton. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nadagdag dito sa Triton 2026. Kung ano yung mga bago. Pero dalawa lang naman ata yun mga kaibigan. Sa mga naka 2025, 2024 na Triton, please comment down below kung ano yung wala dun sa inyong mga unit. Okay? Bale, ito yung dashboard, which is ganun pa din naman yung dashboard, the normal na Triton sa mga nauna. Yan pa din naman yun. Pagpasensyaan nyo na yung mga kalat natin dyan. At sobrang kalat. Pati yung mga kalat, dumi-dumi ko dito. Nag-uulan hindi pa ako nakakapagpa-washing. Tapos pinaka nagustuhan ko dito itong adjuster ng kanyang ilaw, auto leveling system nung Triton. So yun na mga kaibigan, ang nadagdag lang naman kasi sa Triton na 2026, sa pagkakaalam ko dalawa lang, yung tailgate assist, kasi meron na siyang nakalagay nung kinuha natin, hindi tayo bumili sa Shopee. At etong air vent na to, so etong air vent meron na siya, may intake, tapos may labasan ng hangin papunta dun sa pasahero. Life is in a stream, the ocean called for you and me. Still I'm in this game, but without my closest friend. Fear, it's leaving now. I waited here, but nothing came. So I close my eyes. So di ba nagpa 2-inch lift tayo dito sa sasakyan? Nagpalit tayo ng Pro Fender Queen Series. Bale, bibigyan ko lang kayo ng review dito sa ating suspension. Maganda yung takbo ng sasakyan mo kapag ka straight na straight. Halimbawa, may load yung sasakyan mo, goods yun. Pero kapag ka walang load yung sasakyan mo at medyo malubak, tapos high speed ka, medyo malikot yung manibela. Tapos nagpalit na rin kasi tayo mga kaibigan ng mags tsaka gulong na medyo malaki, kaya siguro din ganon yung nagiging feeling ko. Kapag ka tumatakbo ka ng around 100 kilometers per hour, mararamdaman nyo yung, although baka kinakabahan lang din kasi ako hindi ako sanay ng ganung kabilis Pwede na! Eto guys, honest review to, no? Bibigay ko sa inyo yung tunay kong review dito sa sasakyan na to when it comes to high speed. Kasi nasanay kasi ako sa BRV na kapag lumabas kami sa expressway, 100 yung takbo natin. So ngayon kasi, alam nyo naman dito sa Esitex, di ba? Currently nasa Esitex po tayo ngayon. Meron mga biglaang lubak na hindi mo malaman kung saan yung nanggagaling, parang ganon. Kapag ka mabilis ka, di ba? Syempre hataw yan, 100, tapos biglang tatalon yung sasakyan ng konti, tapos babagsak. So doon pa lang, since naka 2-inch lift tayo, feeling ko malikot kapag kabagsak. Pero yung play nung Pro Fender Queen Series, kapag ka may karga, ang ganda niyang natanggal ba yung parang nung nakastock kasi ako, kapag bigla tayong nalubak, babagsak agad yung sasakyan, so medyo masakit sa puwet. Sa Pro Fender Queen Series walang ganon. Anyway, baka kasi sa akin lang, pero sa mga naka Pro Fender Queen Series po, correct nyo na lang din po kung mali ba yung mga pinagsasabi ko dito sa vlog natin, no? Yun lang naman ay experience ko, sarili kong experience dito sa sasakyan na
Triton po. Yung Hilux naman siguro marireview natin sa mga susunod kapag dating nung brother ko, or baka mahiram natin yung sasakyan na yun. Sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirting now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah that sound good, tell them break it down. Like so Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah that sound good, tell them get in line. Hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good, sounds good. How that sound, yeah that sound good. Bali yung nag-build nitong sasakyan natin is sina Boss James and Boss Mark ng Stage 1 QC. And shoutout po sa inyo. Naiisipan ko mag-body lift dito sa ating Triton. Maganda rin kasi yung in-offer sa akin ni Boss James. Pero kasi napapaisip ako na kapag ka nag-body lift ako nitong Triton natin is syempre magbabago na naman yung profile nung kanyang mags. Liliit. Kasi maliit lang yung gamit nating mags, 18-inch lang. And then, gulong natin na gamit is 265 lang. Tapos yung taas nung gulong is 65 lang. So, medyo pagka binody lift mo siya, may iwan yung gulong, liliit. So, dapat kapag halimbawa nagpa-body lift tayo nitong sasakyan, magpapalit ulit tayo ng gulong na mas malaki. Which is gastos na naman. Magkakano ba ang BFGK03? Magkakano ba yung BFGK02? Di ba around 19.5 to 21k isa? Medyo mabigat mga kaibigan. Maliban na lang kung may mag-sponsor sa atin. Pwede. Okay guys, so nandito tayo sa may Marcos Highway na, going to Baguio. At ito yung papunta ng Rosario, tapos sa Manila. Tapos ito naman yung papunta ng Baguio City. So ngayon, papakita ko sa inyo using this camera yung ating suspension kung paano ba naglalaro dito sa may harapan. Pakita ko sa inyo kung paano natin i-install tong camera na to dito sa may Triton. Yan yung gulong natin dito sa may Triton. So gusto ko sa inyong ipakita yung play nung Pro Fender Queen Series natin. Kabit natin dito sa may ilalim. So kapag ka nalaglag to, ay goodbye na. Bakit na tayo ng Baguio City ngayon? At makikita nyo dito sa ilalim ng sasakyan natin. Bali yung isang camera kasi di ba nasa ilalim. So sa mga lubak, makikita nyo yung play ng Pro Fender Queen Series. Although hindi po natin siya maikukumpara dun sa stock natin kasi hindi ko naman na nabidyohan yung sa stock guys kung paano mag-play. Kasi isang araw pa lang po nung pagkakuha nitong sasakyan, pinapalitan na natin siya, in-upgrade na natin yung pang-ilalim natin. Suspension, tapos nagpa-ADA lift na rin tayo. So yun yung hindi natin maipagkukumpara yung dalawa. Bali, ang mabibigyan lang natin ngayon ng komento is yung Pro Fender Queen Series na suspension. Tapos, ang napansin ko dito sa Triton, hindi ko lang din sure kung same tayo ng nararamdaman sa mga naka-Triton din dyan. Kapag ka nalubak tayo, o mabilis mag-activate yung kanyang traction control. Di ko sure kung talagang ganun ba. Kasi nga hindi ko nga mapagkumpara nung stock tayo tapos nitong naka-upgrade na tayo ng suspension. Pero feeling ko normal lang naman kasi kaysa naman hindi gumana yung traction control natin, di ba? Naisip ko din, di ba? Idagdag pa natin yung lapad ng gulong. Additional pa na stable yung sasakyan, di ba? Malubak talaga dito sa may Marcos Highway, gar. Oh. Kailangan mag-minor. Sabagay, di mo rin kasi masisi dahil sa sobrang daming dumadaang truck bus dito. Ito yung main ano nila, di ba? Main road going to Baguio. Bukod sa Nagilian Road.
na dadaan naman sa may La Union. Sa Tuba ata bababa yun sa Tuba, La Union Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war till I found peace. I could've swore what she did shook me to the core, and I ain't gonna live like that no more. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me then just do it. Bali ang tinakbo natin is 3,396, no? So i-minus natin yung ano natin kanina, yung napicturean natin mula Cainta, Rizal. Okay guys, magandang araw sa inyo at hindi ko na kayo nabalikan kagabi. Galing tayo ng Baguio kagabi, and then balikan lang yon. Umalis kami ng 1:00 ng hapon, and then nakauwi kami ng mga around 12 na kagabi. So nung umalis tayo sa may Cainta, Rizal, dito sa may Green Park tapat, doon tayo nagpagasolina Ang total kilometer mileage nitong Triton natin is 3,136. Tapos ngayon ang milyahe niya na tinakbo, bale eto yung tinakbo niya ngayon, 3,661. At ang nabawas dito sa may gas niya is halos kalahati. Bali yung kalahati kasi is nasa 2,000 to 2,500 yan kapag ka pinagasolina natin. So bali yung liters per 100 km niya is 9.4. Okay, tapos yung tinakbo niya is 683.5. Nag-ikot pa rin kasi kami sa Baguio guys, kaya ganyan yung tinakbo niya, balikan. So ganun siya, ganun yung konsumo niya. Magkakaiba kasi tayo ng pinagpapagasolinahan, kaya magkakaiba rin tayo ng presyo ng gasolina na ikakarga. Dito kasi sa may Cainta, ang turbo sa Petron is nasa 54 to 55 pesos per litro. So yun, papagasolina natin bukas siguro. Yan, nagpapainit lang ako ngayon ng engine natin. Sobrang dumi niya, di ba? Naka-mudguard na ako pero tumatagos pa rin dito yung dumi. Yan. Hanggang dito. Pati body sobrang dumi. Tapos eto yung Keco bed cover natin. Tinupi ko na para malinisan yung trunk.